Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, eGanzon Incorporated, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Sa darating na eleksyon, 6 sa 7 na tatakbong party list ay may kinalaman sa ating mga overseas Filipino workers. Magkaroon na kaya ng boses sa Kongreso ang ating mga mahal na OFW sa pagkakataong ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi po ay maghaharap-harap sa unang pagkakataon ang representatives mula sa ANCLA, ang NARS, migrante at OFW family. Kikilalanin natin at uusisain ang kanilang mga adhikain para sa ating mga modern day heroes sa pagbabalik ng Buhay OFW. iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, mag-iRemit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Welcome back! Hangarin po ng aming programa ang fair and honest presentation sa lahat ng pagkakataon. Pero ikinalulungkot po naming ipaalam sa inyo na 2 sa 6 na party list groups na nakikipagsapalaran ngayong darating na eleksyon ang hindi makakarating. Sila po ang Amor Seaman Party List at ang Alyansa ng OFW Party List. Ang nais po nating makamit sa pagkakataong ito ay maipakilala namin sa inyo, lalo na sa ating mga manonood na OFW, ang mga party list representatives na magsisilbing boses nila sa Kongreso. Hindi na po natin sila pag-aaway-awayin, bagkus kikilalanin natin at susuriin ang kanilang tunay na adhikain sa pagtakbo ngayong eleksyon. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang National President at Founder ng NARS, si Ms. Leia Pakis. Hello, magandang gabi kapatid. Maraming salamat at nandito ako ngayon. Kamusta sa lahat ng mga manggagawa natin dito sa ating bansa at sa ibang bansa? Sana po matulungan namin kayo at kayo po ay makinig sa amin. Mula naman po sa ANCLA Party List, narito po si Engineer Fred Habok, ang Training Director of PhilCansat and President of Maritime Training Centers. Magandang gabi kapatid Marisa at sa lahat ng mga nanonood sa Buhay OFW at sa lahat ng mga marinong nasa barko at yung nasa bakasyon din at lahat ng maritime stakeholders. Good evening. Narito rin po si Ms. Connie Bragas Regalado, ang chairperson po at first nominee ng Migrante Party List. Magandang gabi kapatid Marisa at sa lahat po ng nanonood sa aming mga kasapian sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa US at sa lahat po ng mga OFW po. Magandang gabi sa inyong lahat at ito ay isang pangkaraniwang pagkakataon para kayo mabigyan namin ng impormasyon kaugnay ng ating eleksyon at kaugnay kung ano ba talaga yung Migrante Party List. At si Ambassador Roy Señeres, ang founder po ng OFW Family Club. Magandang gabi kapatid Marisa at magandang gabi po sa inyo lahat mga OFWs, mga kapwa ko OFWs at yung inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya. Welcome po sa Buhay OFW and thank you very much for coming. Simple lang po ang ating magiging format. Magtatanong po ako at bawat isa po sa inyo ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. Sa unang katanungan po para kay Engineer ng ANCLA, Engineer Fred Habok ng ANCLA, bakit po ninyo itinatag ang inyong organisasyon at kailan po itinatag itong ANCLA?
Sa totoo po, 2011, nagsimula po kami mag-organize ng aming angkla for the simple reason po na since the start ng ating party list system ay sumubok ng ating mga kasama at unfortunately hindi po sila nagtagumpay. Sabi nga namin, ako po ay 1995 pa tumutulong na sa ating gobyerno sa maritime industry natin at nakita ko kung ano ang mga problema natin na karamihan ay ang mga marino lamang ang makapagbibigay ng solusyon dito. Of course, katuwang ang ating government officials in different offices ng ating gobyerno. Ayan, maraming salamat kapatid or Engineer Fred Habok. Ngayon naman po tatanungin natin kapatid, Doktora Lea Pakis ng ANGNARS. Kailan nyo itinatag ito at anong dahilan ng pagkakatatag ng ANGNARS? Ang ANGNARS ay itinatag noong 2008. Kasi noong 2007, presidente ako ng Philippine Nurses Association and I was re-elected in 2008. Inumpisan po namin dun sa aming asosasyon ang paglalabas ng eksploitasyon sa mga nurse dito po sa ating bansa, ganun din sa ibang bansa. Ngayon po nakita ko na kailangan ipagpatuloy ito nung matapos ang term ko, ay itinuloy ko po ito sa ANGNARS. Marami pong salamat, kapatid Lea. Ngayon naman po, itatanungin natin si kapatid Connie Regalado ng Migrante. Yung Migrante Party List ay itinatag noong 2002. No? In fact, nagkaroon kami ng first try noong 2004 at hindi kami pinalad. Nakakuha kami ng 110,000 votes no, sa labas at saka sa loob ng bansa. At ang dahilan kung bakit nagpursige kami, despite doon sa mga hindi pagkapanalo namin, dahil sa mahabang panahon, ang aming mga issues no, at usapin ay dinadala ng ibang mga representatives na hindi naman from the ranks. Hindi ibig sabihin, hindi from the OFWs themselves. At kaya sabi namin, mas maganda kung dadalhin natin mismo ang tinig natin sa loob ng Kongreso. Very well said. Ngayon naman po itanungin natin si Ambassador Roy Señeres. Itong OFW Family Party List ay itinatag ng pamilya ko noong June 15, year 2000. At ito ay naka-register po as the OFW Family Club sa Securities and Exchange Commission. Ang background po, bakit namin itinatag ito more than 12 years ago, ay dahil po yung nung natapos po yung aking panunungkulan bilang ambassador sa United Arab Emirates, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta sa bahay ko. Umuwi na ako rito at doon naman ako pinupuntahan sa bahay ng mga magulang, mga misis, at iba pang mga relatives ng OFW na humihingi ng tulong. Pati yung mga anak ko na nag-aaral ay na-approach ng mga classmate nila para humingi ng tulong para sa kanilang pamilya overseas. So sabi ko, sa dami nang lumalapit sa atin na humingi ng tulong, ay let's get organized. Kaya ito na inorganize namin ang buong pamilya ko. One of the reasons why it is known as the OFW family, dahil buong pamilya ko ang nag-organize nito at ang mga members naman ay families ng mga OFW. Maraming salamat kapatid, Ambassador Roy Señeres. Magbabalik po ang Buhay OFW. Hulog. Then, press copy. Malalaglag na siya. Once na tumunog siya, ibig sabihin, ready to drink na siya. Okay? And you have a very delicious coffee. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, mag-ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI,
E. Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Ngayon naman po, meron po ko katanungan para po sa inyong lahat. Yung sinasabi nating gusto nating maglingkod, gusto kong mapapunta sa Kongreso para marinig ang boses ng mga pinaglalaban natin. Kung kayo po'y mauupo sa Kongreso, anong kauna-unahang batas ang inyong isasabatas at bakit nyo po nasabing itong kauna-unahan dahil ito po ba ang urgent na problema ng ating mga OFWs? Engineer Fred ng Angkla. Kapatid Marisa, nabanggit ko na kanina, yung pinaka-critical problem ng maritime industry sa seafaring industry ay yung recognition ng Philippine STCW issued certificates. Babalik tayo pagbabalangkas ng batas na will eradicate yung overlapping of function ng ating gobyerno. In fact, one of the corrective actions that ang ating marina ay ginagawa ngayon as part din ako ng aming we call that telephone conferences with EU is that nagpalabas ang ating presidente, nag-lay down ng rules kung paano ipapatupad ang ating administration through that EO 75. Maliwanag yon. Pero EO, alam natin, cannot supersede Republic Acts. Ang PRC ay merong Republic Acts, ang CHED meron, ang TESDA meron. So ano ang magiging solusyon natin? Sabi ng ating administrator, Nick Conte, that we will have an institutional arrangement through MOA. MOA between Marina, PRC, Marina, CHED, Marina, TESDA. Ito po ang magiging solusyon kung ano ang mga gaps, weaknesses ng ating EO 75 ay dapat matugunan ng ating MOA. Usap-usapan na lang yan para sa kapakanan ng ating marino, ating maritime industry. Talagang malaking impact sa atin yan. So ito, ang ginagawa natin, that is the temporary solution. Pero meron tayong inahanda na rin in cooperation with Marina, yung bills na ipapakita rin natin pagdating ng ating mga auditors. Yung European auditor, we call that EMSA auditors, European Maritime Safety Agency auditors. Sila ang titingin yan kung talagang meron na. Kasi ang pagbabalangkas ng batas, matagal eh. Matagal. This one, Maraming usapan niya. Hindi natin kaya yan. Pero meron pa tayong panahon dahil by October babalik sila. Dapat makita na nila yan ay nasa batas na. Ito ang ating priority. Ngayon naman po ang ating kapatid from AngNARS, Dr. Leia Pakis. Kapatid na Marisa, ang advokasya ng AngNARS ay kalusugan para sa bayan. Kasi po nakakalungkot na almost 65% of Filipinos are dying and they don't even see a nurse or a doctor, even a midwife. Yan po ay masusunod sa pamamagitan ng aming plataforma na gusto po sana nating madagdagan ang pondo ng pangkalusugan. At gusto rin natin pong isulong ang pagsasabansa ng mga ospital. Kasi po, kinakailangan ang mga mamamayan natin may karapatan silang maospital at mababang halaga ng pagpapaospital at mababang halaga rin po ng mga gamot. Nais rin po natin na magkaroon po ng mga nurse sa barangay, sa eskwela, sa mga government offices. At gusto rin po natin na talagang magkaroon ng tamang trabaho at tamang sweldo at tamang solusyon para sa problema ng ating mga kababayan. Hindi lang po ng mga nurse, kundi mga health workers, pati lahat po ng mga manggagawa sa ating bansa. Katulad po ng kontraktualisasyon, ayaw po sana nating magtuloy-tuloy yan kasi po wala na po yung employer relationship, wala pong salary talagang tama yan, walang benefits. At saka po, sabi natin, walang security of tenure. Pag pinagpatuloy po natin yan sa ating bansa, wala na pong karapatan ang mga manggagawa, lahat ng klase ng manggagawa na magkaroon ng kabuhayan na nararapat para sa kanila. Nako, very well said. Maraming salamat, Doktora Leia ng AngNARS. Ngayon naman po yung ating kapatid mula sa Migrante, kapatid Connie Regalado. Nabanggit ko na kanina yung pagtutulak sana ng isang tunay na OWA charter, no, na magbibigay ng tamang serbisyo para sa ating mga kababayan. So nais naming strengthen yung repatriation program, yung legal assistance program,
yung Medicare program, sana ibalik sa OWA at saka yung sinasabi naming General Financial Assistance Program. Pangalawa, nais din namin matagal na namin itong pangarap at gusto namin itong magiging totoo, itong pagtatayo ng special court for overseas Filipinos kasi Special court. Court. Okay. Just like the family court. Okay. Kasi napapansin po namin, kahit sa ating mga lawyers, walang masyadong interesado no, sa kaso na hirap kami no, sa paghahanap ng mga volunteers para depensahan yung mga kaso nila. At kahit sa mga monetary claims, in fact, no, one of the hearings many years ago with nandoon si Amba Sinieres, nagbigay siya ng input na yung NLRC ay hindi talaga niya kayang harapin lahat yung mga kaso dahil sa buong bansa nung panahon na yon ay 100 lang arbiters at yung caseload daw nila ay 52,000 at ang kaya lang nilang i-hear in 1 year ay 30,000. So, kung meron ng specialization sana, isang court na magfo-focus talaga for overseas Filipinos, malaking bagay yun para sa amin. Pangatlo, nais din namin magkaroon sana ng more subsidy no, from the national government. Kasi hanggang sa kasalukuyan, yung budget para sa services ng migrants ay mula mismo sa migrants. Sana naman magkaroon din ng responsibilidad yung ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbigay ng subsidy para mas maraming mga kababayan natin ang matutulungan, mas lalaki yung ating mga funds na magpondo sa iba't ibang program. Kasi sa karanasan namin, lalo na sa mga nakakulong, you need to have like $10,000 to hire a local lawyer sa bansang yun. So kung ngayon ang allocation lang ng Congress is 100 million per year, mga 72, 76 lang na mga OFWs ang pwede mong mabigyan ng legal assistance. Ang ulat ng DFA, hindi bumababa sa 7,000 per year, no, ang mga nasa kulungan. So, kung ganito lang kaliit, di marami talagang mabubulok sa kulungan o maraming mga kababayan natin pa na sana wag mangyari yung mapupugutan na lang ng ulo na hindi man lang dumaan sa due process at hindi nabigyan ng lawyer. Nako, alam po natin yan na talagang marami talagang nakakulong at marami nangangailangan ng abogado. Dagsa talaga, just recently. Sobra lang talagang dami. Yung Saudi cases namin is 400, no? Isang company lang yan sa Saudi na involving like 7 recruitment agencies. Ngayon may dumagsa na more than 30 from Malaysia. So, hindi talaga kakayanin din. Okay, marami pong salamat, kapatid Connie. Ngayon naman po, from Family Club, ang ating kapatid Ambassador Roy Sinieres. Meron po kaming 13-point platform. Ano? By the way, Marisa, itong 13-point platform na ito, nakahanda na in the form of bills ito. So, kapag pinalad tayo na mahalal, isasalang na lang. Ay, isasalang ko kaagad yan within the first few days of my being a legislator, God willing. At ito lahat ay nakadesign para sa welfare and protection not only of the OFWs but their families as well. Halimbawa, yung mga governors na naturingan na ama ng lalawigan at saka yung mga mayors, ama ng lungsod, I will have a friendly partnership with them by law na maglagay kayo, Mr. Governor, ng help desk dyan sa mga tanggapan ninyo, Mayor. Ako ang partner ninyo dyan sa pagtutulong sa mga OFW para pag may dumulog dyan at sa palagay ninyo hindi kaya ninyo yan dahil kailangan ng may experience sa ganito klaseng problema. Dahil partner ninyo ako sa pagtutulong sa mga OFW families, matatawagan ninyo ako anytime. Ang turing natin sa kanila, mga bagong bayani ng bansa. But of course, they are heroes in the real sense of the word kasi kung hindi dahil sa kanila, malamang yung Pilipinas, hindi lamang sick man of Asia, naging dead man of Asia na tayo. Yan po, narinig nyo po. Umpisa pa lang po yan, mainit na po ang mga talakayan natin dito sa Buhay OFW. Ngayon naman po, syempre darating tayo, lahat tayo gusto nating manalo. Syempre, kinakailangan may kaakibat na gastos ito. Marami po ang nagtatanong, okay, Angkla, ang NARS, migrante, OFW family, saan po tayo kumukuha ng panggastos para masuportahan ang ating pagtakbo? Angkla, Engineer Fred. Medyo fortunate kami dahil noon pa ay talagang ang bawat kumpanya
ay nagbibigay na ng funds sa corporate social responsibility. May dalawa kaming malaking kumpanya, isa ay lawyer, isa yung sa talaga shipping industry. Nag-merge po kami at yung fund para sa corporate social responsibility dahil sa problema sa maritima ay nag-combine po sila. At ngayon po, habang naglilibot kami sa iba't ibang bansa, ang mga seafarers mismo, kapitan, chief engineer, ang siya nagbo-volunteer na sila, nagpapagawa ng mga stickers, ng mga streamers. Ito po sa buong Pilipinas po yan. Naku, maraming salamat, Engineer Fred ng Angkla. Ngayon tatanungin naman natin ang nurse, si Dr. Lea Pakis, tungkol sa paano sinosustain ang kanilang election campaign. Kapatid na Marisa, ang aming buong pag-asa sa ang nurse ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Kaya nga kami marginalized kasi wala nga kaming api kami at wala kaming pera. Pero meron kaming mga pondo na gagaling sa mga nurse mismo. At sila mismo all over the country, sila nag-o-organize. Naka-organize kami sa buong bansa ngayon. Sila nagpo-provide ng pagpapagawa ng mga coco cloth, ng mga materials namin. Alam mo, nakakalaki ng puso dahil nagpapasalamat din ako sa lahat sa kanila, sa mga nurse, mga student, mga nanay nila, tatay nila, mga kaibigan. Sila talaga sumusuporta sa amin. That's very nice. Ngayon kausapin natin si kapatid Connie Regalado ng Migrante. Ang Migrante ay wala naman talaga siyang malaking pondo. Nagmumula yung aming mga pondo mula sa mga members who are OFWs themselves at saka yung kanilang pamilya. So since na nagdesisyon kaming tumakbo this election, di mas ang namin pinapakilos yung mga members. We rely on volunteerism. Kaya mapapansin, sabi nga ni Dr. Pakis, nakakataba ng puso. Halimbawa, pumunta ako sa General Santos City, nakapaangala yung iba sa komunidad, gumawa sila ng mga hindi tarp sako, pininturahan din. Yung mga ganon. At saka sa pag-ikot din namin, ang sumasalo sa tulugan, sa pagkain namin, ay mismo din yung mga members namin. At yung mga chapters namin sa labas ng bansa, independently, nagre-raise din sila na sarili ng pondo. Ngayon naman po ay kausapin natin kung saan nanggagaling ang pondo. Ang ating kapatid na si Ambassador Roy Señeres ng OFW Family. Primarily, kapatid na Marisa, ang pondo ay nanggagaling sa gobyerno. Nagulat kayo dyan, ha? Oo nga, Alam niyo kasi, pensyonado na ako, Ayun, oo nga naman. Ibig sabihin, nasa retirement age na tayo. Nag-retire na ako. So, pensyonado ako ng gobyerno. Yun ang ginagamit ko, yung sa pension ko. At yung mga OFWs din. Halimbawa, yun, magpapasalamat ako kay Robert Bugay Sr., dating OFW, architect sa United Arab Emirates na nagpa-imprinta ng maraming mga tarpaulin para sa akin. Malaki-laki din ang inabot. Yung iba naman sa mga kamag-anak ko, acknowledge ko na rito. Halimbawa, si John Aclaro, John Señeres Aclaro, yun, nagkababayad lang last week ng isang malaking halaga. Kailangan i-record natin yan para sa COMELEC, para sa mga posters ko. Kasi mga ganyan donations. May nagbibigay ng cash, kapitan ng barko, no? Dahil ito, once upon a time, natulungan natin at nag-appreciate sila na pagkakataon na nila na ma-reciprocate yung ating ginawa para sa kanila nung araw. So, diyan ako kumukuha ng aking funding. Yes, naku, very well said. On that note, naku, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, mag-ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. West Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To go travel.
A fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Sabihin na nating nagkaroon ng May 13 election. Ngayon, paano kayo magiging accessible? Baka mamaya pag nakaupo na tayo, naka-aircon na tayo, nakalimutan na natin. Or paano kayo pupuntahan ng mga kapatid nating OFW na sumuporta at tumulong sa ating mapaupo tayo sa Kongreso? Kapatid ng Angkla, Engineer Fred. Maraming salamat kapatid Marisa. Sa ngayon pa lamang, yung organisasyon namin sa bawat region, bawat bayan ay pinapalakas namin, lalo na sa mga maritime schools and training centers. Kasi ang problema namin nagsisimula sa maritime school eh. So ang visioning ng mga kadete natin, importante yun eh. So ngayon, ang Angkla ay dito tututok talaga. Ang organisasyon natin sa bawat region or bayan, ang siyang magiging office na rin na siyang makokontak ng ating mga stakeholders. Dr. Lea. Ang magiging tanggapan natin ay parating bukas at meron po tayong mga ANGNER satellite offices all over the country at doon po pwedeng lahat ng mga may adhikain at may mga hinaing at mga magagandang kwento ay dapat sabihin nila upang sila po ay makarating sa ANGNERs kasi po kinakailangan talaga na magkaroon ng boses all over the country. At yung po ay padadala sa atin at yung po ay kahit po ang telephone numbers natin, ang ating Facebook, ang ating pong website will be open to everybody. Being accessible, yan ang importante naman. Kapatid Connie, regalado ng migrante. Ang mga chapters namin nakapaikot sa Pilipinas, sa 23 countries. Sa 23 countries na yon, sa labas ng bansa ay medyo mahal. Nakagawian na po namin yung Skype conference. Libre yun, libre kapatid. yun. Nakakausap namin sila directly. At kaya, ano siya, yung ibig sabihin, kasabay. No? Kung ano man yung mga panukala namin, kung ano yung mga itunutulak ng mga representative ng migrante sa Kongreso, yun ay boses din nila. Ayan, nako, maraming pong salamat kapatid Connie ng migrante. Ngayon, ang ating OFW family, Ambassador Roy Señeres. Tungkol sa accessibility, yung aking telepono po, hindi ko po pinapatayan kahit nagre-recharge. 24/7. 24 hours yan, 24 hours a day. Pasyalan po ninyo yung aming Facebook, facebook.com OFW Family PL. Ang aking number, 0928-788-6514. Baka akala nyo, ibang number yan naman. Yan ang number na alam din ng kapatid na Marisa. Mga 20 years na yan, although hindi pa siya pinanganganak noon. Oo, hindi pa ako pinanganganak noon, di ba? So, accessibility, wala akong problema. Wala Pati problema. si Mrs. Accessible. Ito, number sa opisina. Opo. 526-7522. 526-7515. Anytime, tawag po kayo. Ayan, maraming salamat. Lalo na kung matter of life and death. Of course, yan. Importante yon yung biglaan. Yes, ako, napakaganda ng talakayan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon naman po, para sa ating last hurrah, meron po tayong mga phone-in question na dapat ko pong ibigay sa inyo. Para po sa OFW family, kapatid Roy Señeres, nabanggit po ninyo ang tungkol sa remittances. Ano po ang plano ninyo para maiwasan o masugpo ang overcharging ng ating mga remittances? There ought to be a law that would create a remittance fees regulatory commission para sila ang mag-regulate yan. Parang ano ba? Toll Regulatory Board. Para hindi nag-aabuso yung mga toll na nagpapataas ng mga presyo. So, ganun din ang gawin natin. Kapatid Connie, paano po kami makakahingi ng tulong sa migrante? Ano pong kaso ang pwede naming ibigay sa inyo? O pwede nyo pong hawakan? Paano sila makakahingi ng tulong? Kahit anong klase na may kaugnayan sa kanila, kahit nga yung binanggit kanina isang problema na lumalaking bilang yung pinapabayaan na pamilya, meron kaming assistance diyan paano mag-file ng VAUC, yung Violence Against Women and Children. Pwede silang tumawag sa amin directly, no? Kung sa personal ko na number 0933 650-3487 or sa hotline namin 24/7 0932 704-3274.
Kaya anytime po yan. Okay, salamat po kapatid. Ngayon naman po para sa ating kay kapatid Angkla, kapatid Fred. Meron po kaming problema sa isang malaking, alam ko to, malaking private organization ng mga marino. Matutulungan niyo po ba kami? Sabihin na kaya natin to. Ito po, meron kaming kaso sa Amosop. Si kapatid Salarda, matagal na po yung namatay ang kanyang asawa, and then ilang taon na rin na hindi binigbigay yung kanilang benefit sa insurance, and then yung sekretarya natin ay tumatawag, parating maraming dahilan, hindi ko alam, hindi ko sinasabing may kasalanan ng Amosop or ano, but then hindi nabibigyan ng kaukulang tamang sagot dahil wala dito yung official, wala dito, lahat wala sila. Napakatagal na nawala sila. Meron po tumawag sa amin, ito yung tao na pwede pong tawagan, pero hanggang ngayon, wala pa rin pong response. Ano po ang magagawa natin dito? Well, yung ating immediate na magagawa dyan, under the POA provisions, especially yung ating DOLE, ay meron kan dyan meron ng sistema kung paano natin ma-resolve ang issue na yan In fact, sa una pa lamang yung ating tinatawag na NLRC, yung National Labor Relation, na kung maaari wag umabot sa pinakamahabang husgado yan, yung ating litigation, kung magkakasundo through that process, ay okay na sana. Pero kung hindi talaga, pupunta yan sa DOLE. At ang DOLE ay merong special court dyan, at yan ay dapat na-resolve na. Kahit anong laki pa ng asosasyon ang nababanggit, still under the law, talagang dapat managot ang mananagot kung anong benefits na dapat sa marino ay dapat ibigay natin. Dr. Leia Pakis ng ANGNARS. Ayan, ang katanungan kapatid ay, nabanggit po ninyo ang tungkol sa inyong priority project. Paano po ninyo matutulungan? Kasi nabanggit nyo po pang lokal na mga nurses natin. Paano po ang mga OFW natin na nasa abroad ng mga nurses? Nabanggit ko rin po kanina yon, kinakailangan tingnan natin ang sitwasyon ng mga nurse natin sa ibang bansa. Kasi hindi rin po sila nabibigyan ng tamang trabaho. Alam niyo po, ang lakas din ng diskriminasyon doon, at hindi rin sila agad nakakapasok na regular staff nurses. Kailangan pong ayusin po natin, sabay yun dito sa bansa natin at saka sa ibang bansa, pero kinakailangan po marinig nila na meron pala pong mga taong kumikilos para ayusin ito. Naku, marami pong salamat. Ngayon naman po ay bibigyan po natin ng pagkakataon. Sila pong apat para po makapagsalita ng kanilang mga messages. Kaya tayo po ay maging mapanuri, maging smart po tayo. Piliin po natin ang representanteng iluluklok natin sa Kongreso. Umpisahan po natin, kapatid. Ambassador Roy Señeres, ang iyong last message bago mag-May 13 elections. Sapat na proteksyon ang dapat ibigay natin sa mga OFWs at pamilya. To use a metaphor, what they have right now is just a canoe, a small bangka, when what they need is a barko, a ship. Ngayon naman po from Migrante, kapatid Connie. Tatlo lang po ang agenda na binanggit kanina, although 11 points to. Pero gusto naming i-summarize to into 3, tunay na serbisyo, tunay na protection, trabaho sa Pinas, na hindi na tayo kailangan pang magpaalipin sa ibang bansa. Ngayon naman po ang ating kapatid na si Dr. Leia ng ANGNARS. Ang nurse maasahan sa kalusugan ng bayan, ang nurse maasahan sa kalusugan ng masa. Ito po ay kumikilos hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa mga manggagawang Pilipino din po ng kalusugan dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Kapatid from Angkla, Engineer Fred. Naalala po sinabi ni Admiral Alfred Mahan, whoever rules the waves, rules the world. National policy should be based on the competitive advantage we have, especially seafaring industry. At hindi rin mawawala ang kasabihan na nasabi ng ating national hero, si Dr. Jose Rizal. The Philippines will be a maritime power. But after more than 100 years, we became a maritime manpower. Nagkaroon ng man, pero power pa rin.
Yan, maraming pong salamat, kapatid Fred ng Angkla. Ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa aking mga kapatid, sa ating OFW family, sa ating migrante, sa ating ang nurse at Angkla sa oras na tunay naman para makilala tayo ng husto ng ating mga botante, lalo na ng mga OFW at kani-kanila pong pamilya. Magkita-kita tayo sa May 13. Siyempre, mangunguna tayo para bumoto. Marami pong salamat. Nakilala natin up close and personal ang ating 4 na kandidato para sa ating mga OFW party list sa Kongreso. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ay remit, may ngiti sa bawat padala. Ay remit, mag-ay remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. This is it. Mag-i-invest na kayo sa isang condominium sa Pilipinas, pero kanino kayo lalapit for your new condo property? Siyempre, doon sa magbibigay ng best value for your money at ng best lifestyle for you. When it comes to best-selling homes, ang Mega World International lang ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Ang Mega World International ay ang authorized marketer at seller ng residential projects ng Mega World, ang #1 condo developer sa Pilipinas. Dito sa Mega World International, napakadaling kumuha ng property. Marami kayong mapagpipili ang projects. Beautiful and family-friendly ang mga features ng mga community. At sigurado rin kayo sa quality ng inyong investment. Isa sa mga best sellers ng Mega World International ay ang township-based condos. Ano po ang township? Ang township ay isang malaking community na pinasikat ng Mega World simula pa noong 1996. Ito ay complete community, integrated, at nag-o-offer ng live, work, play lifestyle. Ang ibig sabihin nito ay pwede mong gawin lahat sa isang township. From your condo, malalakad mo na ang mga opisina. Makakagimik ka sa shopping malls at ma-e-enjoy ang lahat ng magagandang amenities. Hindi mo na kailangang lumayo. Mega World International brings you different live, work, play townships. So meron rin kayong pagpipilian. Meron ng mga kumpletong township sa Metro Manila tulad ng Eastwood City in Libis, Quezon City, McKinley Hill in 4th Bonifacio, Taguig, Newport City in Pasay City. Magkakaroon din ng bagong township sa Cebu, ang Mactan, Newtown. Tipo mo ba ng isang condo sa Mega World Township? Tumawag lang sa Mega World International Office in your territory. Or if you're visiting the Philippines, please call the following numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Samahan niyo po ang Buhay OFW sa pagbibigay pugay sa mga nagsipagtapos na OWA Scholars ngayong taon. Aalamin natin ang kanilang mga pinagdaanan at mga pangarap. Ngayon na handa na silang sumabak sa tunay na mundo ng buhay. Makakasama po natin ang ating OWA Administrator May Dimson. Yan at marami pang kwento sa susunod na Buhay OFW.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Buhay OFW. Kami po ang magsisilbing tulay para sa ating milyong-milyong OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Para po sa ating mga OFW, hangad namin ang ikabubuti ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. To go travel. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala.